Alright mga kapatid, bago tayo dumako sa impeachment po ni BP Sara, mag-update din muna tayo patungkol dito sa sinabi ni Manang Clara. Shoutout sa ating SMNI News nating mahal na pinagkakatiwalaan natin. Okay, i-play nga muna natin ito. Kung sabihin ng Pangulo patungkol sa oil crisis, pinapatungkulan niya po doon ay ang oil crisis sa Middle East. Pero sa ngayon po, sa atin at sa payo na rin po ng Secretary Garin sa ating Pangulo, wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Ha? Wala daw oil crisis ka na. Ikaw talaga, Auntie Claire. Hindi na kita maintindihan. Di ba sabi ng boss mo may crisis? Pag-usapan natin yung mga current na events, hindi lang sa bansa, kundi doon sa House of Representatives. Ang sabi ni spokeswoman Claire Castro, wala daw fuel crisis. Patingin nga ulit nung sinabi niya. Kung sabihin ng Pangulo patungkol sa oil crisis, pinapatungkulan niya po doon ay ang oil crisis sa Middle East. Pero sa ngayon po, sa atin at sa payo na rin po ng Secretary Garin sa ating Pangulo, wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Ito base lang naman sa aking opinion. Hindi ko sinasaktan ang damdamin ni Manang Claire. Pero dahil dun sa sinabi niya, nabobobohan ako. Walang oil crisis. Walang krisis sa langis, sigurado ka? So, ano yung mga nakikita namin na tumataas yung langis? Sabi kasi, ganitong pagkakaintindi ko kasi kapag sinabing sapat ang supply ng langis. Kapag sinabi yon, sinasabi mo na hindi tataas ang presyo ng langis. Pero sinasabi pa lang nila na may sapat daw tayong imbak ng langis, pero bakit tumataas ang langis? Mali ba ako sa pagkakaunawa ko? Kaya tumataas ang langis kasi nagkakagipitan na? Ganun ba yon? Hindi siya oil crisis? Hindi ko alam kung gusto pa ni Manang Claire yung trabaho niya. Siguro mas masarap pagka may bonus o may sweldong malaki, kaya wala na siyang pakialam siguro sa mga pinagsasabi ng mga tao sa kanya. Pero Manang Claire, hindi ho kasi nabibili ang respeto. Hindi nabibili yung hahangaan ka ng, hangaan mo ko, bigyan kita, ito pera. Hindi ganun. Kapag ka gusto ka ng tao, hindi mo na kailangan bayaran. Ang ibig ko sabihin mga kapatid yung pagiging ikaw na hinahangaan ng mga tao, hindi yun nabibili. Para sa akin, kung nabibili man, plastikan na lang kayo. Sige, hangaan kita, pero sa kaloob-looban mo, pera-pera na lang. Gano'n, ano? Ngayon, Manang Claire, parang nakakagago naman yung sinabi nyo na walang oil crisis, walang yung langis natin. Ano yun? May yung 105, 115 ba yun? Umabot pa ng gano'n. 93 na ngayon dito sa amin yung premium at saka unleaded. Unleaded, ano bang pagbabasa doon? Unleaded, ano? Ewan. Ang taas na, 93, may 95, may 98. Nag-iiba-iba. Samantalang dati ang pinaka-normal na lang, 'di ba? Parang 54, 53. 51, doon naglalaro. Mataas na kung maabot ng 56. Pero Manang Claire, bakit ganun? Dati 'di ba, pansinin niyo yung ating mga chopper, mga tricycle driver, jeepney driver. Tumaas lang ng piso noon. 2, nagwawala na po sila. Sobrang sakit na sa kanila yung nangyayari. Nagkakaroon pa sila ng hindi sila mamamasada, magwewelga sila. O ano bang tawag niyan yung pag hindi sila namasada, di ba? Kailangan itaas yung presyo nila. Ganyan ho lagi ang nakikita natin noon kapag tumataas ng piso tsaka 2. Pero tingnan nyo ngayon, halos ang laki ng inangat. Parang ang tahimik na lamang nila, naiintindihan nila kasi may gera. Hindi ko nakikitang ganong ka-agresibo ang mga chopper natin. Siguro may mga lumalabas, umaangal din talaga sila. Pero hindi ko nakikita sa media na ganon sila ka-agresibo. Dalawa lang yon. Ewan ko kung ayaw nang ipalabas ng mga bias media o hindi naman kaya naiintindihan na lang nila yung nangyayaring gera doon sa ibang bansa. No? Pero ganun pa man, hindi man sila nagwewelga. Nung dati piso 2, umaangal na sila, nananakit na po ang kanilang mga kita, no?
sinasabi nga nila noon, imbis na yung sobra na to, idadala ko na lang pambibili ng bigas, ganito, pang ulam namin. Pero wala na eh. Talagang ipangkukrudo pa eh. Noon yun ha. Paano pa ngayon? Paano pa ngayon? Na halos yung 1 litro mo 93, 94. Saan ka dadalhin nun? 'Di ba? Tapos maggagasolina ka, magtataka, ba't ang taas ng langis? Panoorin ko nga si Manang Claire. Walang crisis. Wala palang crisis. Sige, magbabayad pa rin ako ng gasolina. Ganun ba 'yon, Manang Claire? Ako, hindi mo naman kailangan nga ng pinakamatatalinong mga salita para maintindihan mong may crisis dito sa ating Pilipinas. Yun nga, hindi nga ho natin isinisisi ito sa gobyerno. Ang sa atin, dapat gumawa sila ng paraan man lamang. O kaya tanggalin muna yung tax kung kinakailangan. Ang laki naman ng nananakaw ng gobyerno. Bilyong-bilyong pondo ang nawawala. Tapos si Bong Revilla lang yung nakulong na malaking isda ninyo. Na hindi ko nga alam kung scripted yun o hindi. No? Pero sige, tabi na natin yun. Sa bilyones ninyo, kaya nyong magnakaw ng ganun. Dito man lang mo, gumawa kayo ng paraan. Yung Davao City, nakagawa ng paraan. Nakabili sila ng langis sa Brunei at kung saan pa bang bansa yun. Yung Pilipinas, kailan pa kayo a-action? Yung Pilipinas, I mean yung Luzon. Kailan pa kayo a-action dyan? Walang crisis. So, sasabihin ng magagasolina, okay lang yan, kahit 100, kahit maggutom-gutom kami, basta sabi ni Manang Claire, walang crisis, walang oil crisis. Sasabihin ng misis mo, ba't ito na lang? Malang gasolina ngayon, ako, crisis pala tayo. Hindi crisis ngayon, walang crisis, sabi ni Manang Claire. Yung nakikita natin ngayon, guni-guni lang natin yan, aahon din tayo. Pwede ba yung ganun? Wow, heavy. Manang Claire, kaya mo pa ba? Pag nakikita mong hindi na maganda, pwede ka nang magsumbong. Tinutuloy mo pa rin eh. Wala na, no? Kumbaga, dire-diretso na, hayaan mo na. Importante, may trabaho ako, may malaki akong sweldo. Grabe to. Kayo ba naniniwala walang oil crisis dito sa Pilipinas? Tapos, nung isang araw lang nga tayo, tapos biglang state of emergency ba yun? O anong klaseng emergency ba tawag nila doon? Biglang nagganon. Wow, ang bilis magdesisyon. Ibig sabihin meron. Kung ano lang pinagsasabi doon ni Manang Claire eh. No? Tuloy-tuloy tayo. Ha? Wala daw oil crisis ka na. Ikaw talaga, Auntie Claire. Hindi na kita maintindihan. Di ba sabi ng boss mo may crisis? Anong sabi ni BBM? Parang naalala ko yun. Kong BH? Anong sabi ni BBM tungkol dito sa fuel crisis? Siguro the mere fact na finorm niya yung crisis management na committee and task force, that says na the president acknowledges that there's crisis of oil in the Philippines. Yes. Evidence. Well, presyo pa lang ng langis, makita mo na doble na. Of doble. course. And wala pa tayo, hindi pa natin hanggang ngayon, hindi pa rin natatransmit sa Senate yung pag-exempt ng excise tax. Tapos wala pa rin VAT relief dahil iniintay natin, natatakot sila na bumaba yung collection and revenue ng gobyerno. Kasi pag hindi bumaba dapat ganun eh. wala na silang nanakawin. Pag bumaba, wala na silang nanakawin. Kumbaga, grabe no? Kailan pa tayo a-action? Kung kailan said na, kailangan 150 pesos na yung kerosene pa ano ba tawag doon? Basta yung gasolina ng mga 4 wheels, gano'n. Ewan ko kung tawag doon. Basta ang sa amin kasi unleaded, tsaka premium. Ano doon? 93, 95, 96, 97 hanggang 98. Wala na. Paano pa niya ng Pilipinas? Baka nga umabot pa ng 150 yan. Ganun-ganun na lang. Naku, wala na talaga. Kayo mga kapatid, hindi ko sinasabi uulitin ko, hindi naman kasalanan ni BBM yan tumaas ang gasolina. Hindi naman natin pwedeng isisi sa kanya. Pero ang atin lang, may gawin ka na. Napaka-weak mo naman. Tapos anong sigaw ng mga maliliit lang ang utak? BBM pa rin kami. Wow, heavy talaga mga kapatid. Okay, dako na tayo sa susunod na news natin. Ito, impeachment naman.
Yung sino ba yung tabingi yung mukha nag-post na may piatos, no? Talagang pinaninindigan pa rin nila yung piatos magpasa hanggang ngayon. Pero ipapaliwanag pa rin natin yan yung patungkol sa piatos-piatos na yan. Hindi po tayo basta-basta tulad nila na ewan ko, bobo ba talaga sila o wala na talaga. Okay, unahin muna natin bago natin i-play, no? Yung patungkol sa piatos-piatos na pangalan. Minsan kasi iniisip mo na lang na, oo nga, bakit piatos kasi ang pinangalan ng BP Sara Duterte? Pwede naman yung totoong pangalan. Ha? Ganito ho yun. Kahit ilang milyong ulit ko nang ipapaliwanag ito, hindi po ako titigil, hindi ako susuko para maipaintindi sa mga kapwa Pilipino natin. Pero wala, sabi nga daw sa Biblia, may mga taong ayaw talaga sa tama. Mas gusto nila dun sa mali. Nasusulat di ba? Ganito 'yon, si Piatos sa pagkakaalam ko, base sa search ko, kasi yung confidential fund na yan, pwede kasing gamitin sa mga tiwaling gobyerno, sa mga magnanakaw, sa mga oligarko, sa mga sabihin na nating salot sa gobyerno, salot sa lipunan. No, halimbawa, malaking tao, oligarko, mayaman na mayaman, i-raid mo yun kasi nga mayroon silang ginagawang illegal. I-raid, halimbawa ako si BP Sara o ikaw Juan de la Cruz, halimbawa totoong pangalan niya Juan de la Cruz, i-raid ninyo yung oligarko ni Ganire, halimbawa ni Ganire, yan, bibigyan kita ng budget ngayon, pero dahil confidential fund ito, hindi ko ilalagay ang totoong pangalan mo, baka mapahamak yung pamilya mo. Di ba ganun? Tanga ka ba na ilalagay mo yung Juan de la Cruz? Tapos pipirmahan mo, etc. May budget ka. Kung yung sa budget na yun may makakita sa confidential fund, sa COA o may mga kasabwat na makita, ay nako, eto pala operasyon nila, si Juan de la Cruz. Pupuntahan nila yung Ganire, yung ganito. Sa ito pangalan. Ngayon, yung Juan de la Cruz na to, kausapin natin to. Pati yung pamilya niya. Bigyan natin ng malaking pera. O hindi naman kaya gawin natin sugpuin natin ito para walang sagabal sa plano natin. I-dedge natin itong Juan de la Cruz, pati yung buong pamilya niya. I-blackmail natin. Diba? Uubusin ko pamilya ninyo. Yan ni Juan de la Cruz. Di huli agad. Diba? Kaya nga inilagay na Piatos at kung ano-ano pang mga pangalan na hindi naman totoo para hindi mapahamak ang kanilang pamilya. Hindi ba't matalinong idea? Ikaw confidential fund, ilalagay mo yung totoong pangalan, ipapahamak mo ba yung buhay nun? Di ba hindi? Kaya nga Piatos, tas ikaw magpo-post ka ng Piatos, tabingi ka, ipopost mo para iuunawa mo, ipapaunawa mo sa mga tao na walang pangalan bakit Piatos ang inilagay. Ang bobo mo, di ba? Comment kayo dyan mga kapatid, may mali ba sa sinabi ko? Kailangan ba talagang ilagay ang totoong pangalan? Di napahamak yun. Hindi, itatago naman. Oo, pwede rin yun. Pero mas safe kapag pinalitan ng pangalan. Mababaliw sila. Kaya ngayon, pinipilit nilang yung Piatos-Piatos na yun. Pinipilit nila yon para magkaroon ng kasalanan. Bukod pa nun, para matukoy kung sino talaga yung magre-raid sa mga oligarko na mga illegal. No? Kailangan alamin natin talaga kung sino talaga yan. Hindi nga pwede. At saka bakit si BP Sara lamang ang nakikita ninyo doon sa confidential fund samantalang ang ibang namumuno, pati yung presidente ninyo, ang laki ng confidential fund, bakit hindi nyo tinatanong? At base pa sa aking nabasa ngayon, wala pa talaga kayong konkretong ebidensya para mapatunayan yung impeachment. Ngayon pa lang kayo naghahanap, kaso gahol na kayo sa oras. Yung namumuno doon sa kabila na magpa-impeach, wala na, do or die na lang. Bahala na, wala kailangan kong gawin to May utang ako parang ganun siguro, no? Kailangan ma-impeach na to para wala nang problema. Kung hindi ma-impeach to, alis na lang ako ng bansa. No? Tuloy na tayo mga kapatid. Galing po ito sa ating Balitang Pinoy TV, mga kapatid, masama ito, dedeklara. Sige, panoorin na ho natin ito nang sabay-sabay. Itong kamera ay sisimula na raw nila itong impeachment hearings dito laban kay VP Sara. At ang Actually, sinisimulan na.
ay parang binabaliktad pa nila si VP Sara. Hindi naman si VP Sara ang nag-open up. Hindi naman si VP Sara ang unang nagreklamo dyan sa impeachment. Kayo. Kayo ang may reklamo dyan sa impeachment. So meaning to say, kayo ang nagda-divert dito sa crisis na hindi masolusyonan ng gobyerno. Bakit nyo ngayon babaliktarin si VP Sara? Bobo ba kayo? Tanga rin kayo eh. Ito yung balita. Panoorin natin. Ito. Kung ipapakita yung video na yan, don't forget guys, i-like, i-share itong video na ito para makatulong na aabot sa ating mamamayang Pilipino. At mag-subscribe na rin sa mga bago pa lang dito para updated kayo lagi. Okay? Libre lang mag-subscribe, kaya subscribe na kayo. So ito yung balita, panoorin ninyo. Okay. Ito na nga, itong camera ay sisimula na raw nila itong impeachment hearings dito laban kay VP Sara. At ang nakakasakit pa dito ay parang binabaliktad pa nila si VP Sara. Merong mga attorney, abogado, mga grupo na si VP Sara pa raw yung binaliktad raw ni VP Sara na dahil raw sa oil crisis, yan raw ang binabanatan ngayon ni VP Sara para i-divert ang issue patungkol sa impeachment. Sabi ko, parang baliktad di ba? Dahil na nga dito sa oil crisis na hindi masusolusyonan ni BBM, kasi alam ko naman honestly, hindi naman kasalanan ni BBM yan pagtaas ng gasolina. Hindi naman tayo kagaya ng iba dyan na ididiin si BBM kasi kalaban natin. Hindi ako ganyan dito sa Donmar TV. Yes, totoo na hindi po si BBM ang pinakaunang dahilan bakit tumaas ang presyo ng langis. But sad to say, parang ang gobyerno ay walang ginagawa. Kasi alam mo naman, itong bansa natin, kapag merong tataas na presyo ng langis, lahat ng mga bilihin, tataas yan. Lahat ng bilihin tataas, especially ang pagkain. Pero, ang nakakadismaya dito sa administrasyon na ito, sasabihin pa nila na sapat ang pagkain, sapat ang langis. Yes, sapat nga. Ang tanong dyan, afford ba ng taong bayan? Kasi hindi nila afford. Kasi sobrang mahal na po ang bilihin. So, dapat ang gobyerno, meron silang kung hindi man nila makokontrol ang sobrang taas ng langis na presyo, doon tayo sa bagay na pwede nating makontrol. Itong gobyernong itong Marcos, walang ginawa. Kundi paepal lang ng paepal. Tapos sasabihin pa nila, si VP Sara, binabanatan niya yung crisis sa bansa kasi para ma-divert raw yung attention ng tao sa kanyang impeachment. Sabi ko, parang baliktad Di ba? Parang, kayo nga, pilit ninyo. Hindi naman si VP Sara ang nag-open up. Hindi naman si VP Sara ang unang nagreklamo dyan sa impeachment. Kayo. Kayo ang may reklamo dyan sa impeachment. So, meaning to say, kayo ang nagda-divert dito sa, crisis na hindi masolusyonan ng gobyerno. Bakit nyo ngayon babaliktarin sa VP Sara? Bobo ba kayo? Tanga rin kayo ito yung balita. Panoorin natin. Ito. Now, back here at home, the House Committee on Justice is set to begin hearings on the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte this week, as questions continue to swirl over whether she will personally attend the proceedings. Here's the report. After being declared sufficient in grounds, the two impeachment complaints against Vice President Sara Duterte will now move forward. With hearings set to begin on Wednesday, March 25. The Vice President's camp has confirmed receiving the invitation to attend, but her legal counsel attorney Michael Poa says it remains unclear whether she will show up. He stressed that there is no requirement for the Vice President to personally attend a hearing, adding that any decision will depend on her rights and the advice of her legal team. Meanwhile, House Justice Committee Chair Jervil Luiso earlier said it is within the Vice President's prerogative whether to appear or not. But for lawyer Dino De Leon, itong lawyer na ito, sabi niya, dinadivert raw ni VP Sara ang pagbabatikos dito sa oil crisis at sa pagbaba ng mga ekonomiya natin para raw mawala ang usapin sa impeachment. Alam mo, attorney paprangkahan kita. Ang tao po ay hindi po interesado sa impeachment complaint ni VP Sara. Interesado po kami kung papaano gagampanan ng gobyerno itong pagtaas ng gasolina. Yan po ang problema namin. Wala kaming makukuha dyan sa impeachment ni VP Sara. Kung mai-impeach si VP Sara, mahal pa rin ang bilihin. Kahit hindi na ma-Vice President si VP Sara, wala pa rin kaming choice. Mahal pa rin ang gasolina, mahal pa rin ang pagkain, mahal pa rin ang bilihin. So bakit nyo i-involve itong si VP Sara sa usapin na yan?
Bobo ka, attorney. Who represented one of the impeachment complaints, the Vice President should face the proceedings and answer the allegations against her. Duty bound siya, constitutional process to eh. Kailangan galangin ni Sara. Siguro baka lang naman, baka lang, hindi naman siguro totoo, pero baka may maleta yan kalahati. Minsan nakakainis minsan kasi ang taas ng tingin mo sa attorney, tapos biglang magsasalita sila ng ganito. Magkano kaya binigay dito? May maleta rin kaya to? O kaya paper bag? Tanong lang. Ang bobobo nyo naman. Parang mahirap bang unawain na wag munang unahin yan. Sige, sabihin na natin. Sabihin lang, ipagpalagay na natin na may kasalanan nga si BP Sara sa paningin ninyo. Okay. Bakit inuuna nyo yan? Yan ba talaga dapat ang kailangan marinig ng mga kababayan natin? Hindi ba mas magandang makita ng mga kababayan natin na nagpaplano kayo kung paano aksyonan itong mga nangyayari sa atin na pagtaas ng presyo ng langis? Kasi dahil ganyan na yan, sunod-sunod na po tataas. Ultimo baka itlog ninyo tumaas na. Ang daming tataas. Yun nga sinabi ni Sir Don Marno. Kapag ba na-impeach si BP Sara, bababa yung presyo ng langis. Kapag ba na-impeach si BP Sara, lahat ng bilihin bababa at tataas ang ekonomiya natin, uunlad. Hindi, nandiyan dyan pa rin talaga yung mga magnanakaw. Alam nyo ba ang naiintindihan ng mga kababayan natin ngayon? May mga magnanakaw sa gobyerno natin na hindi napapanagot. Kapag si BP Sara ang naupo, yun ang gusto ng mga kababayan natin. Kasi kapag si BP Sara nga ang maging presidente, mananagot lahat po ng mga nagnakaw. Ngayon yung mga magnanakaw, ayon sa aking pagkakaintindi, gumagawa sila ng paraan para ma-impeach si BP Sara kasi malalagot sila kapag naupo si BP Sara. Ngayon, itong mga langaw-langaw, mga lamok-lamok na nagsasalita laban po kay BP Sara, hindi ko na kayo maintindihan. Sayang po yung mga pinag-aralan ninyo para ipagtanggol yung katotohanan kung magsasalita kayo laban sa kasamaan. Ang bigat ninyong unawain, intindihin. Sa bagay, dalawa naman talaga yan no? Kapag may mga kasalanan, di ba inililitis yan, yung isa talaga doon nagsisinungaling at yung isa magsasabi ng totoo. Yun ang pagkakakita ko sa mga ganyang mga hearing, di ba? Yung isang attorney magsisinungaling yan para may pagtanggol niya yung mali. Yung isang attorney naman, ipagtatanggol niya kasi yun talaga ang tama. Pagalingan na lang sila. Ang problema, minsan nananalo pa yung mga magnanakaw. Yung mga na ipagtatanggol na mali. Napapanood ko lang naman yun, pero para sa akin, attorney kayo, dapat pag alam nyong mali, huwag nyong ipagtanggol. Ganun lang yun. Tuloy-tuloy tayo, no? Mga institusyon. Ginalang naman niya eh. Sinong nagsabing hindi gina? Itong si Attorney Dino De Leon. Ewan, baka siguro may paper bag din yan. Baka lang, ha? Ikaw, attorney. Halatang halata may galit ka kay BP Sara. Baka nga hindi kilala ni BP Sara to eh. Lahat ng mga yung may galit kay BP Sara, parang, sino ba kayo? Inaano ko ba kayo sa buhay nyo? Wala naman akong ginagawa sa inyo. Bakit kayo tahol ng tahol? Bobo ka rin eh. Including the House of Representatives, including eventually the Senate, and kailangan niyang sagutin sa saligang batas. At sabi sa saligang batas, accountability ito. No, yan ang problema ninyo. Tang ina talaga, mamin. Ano, ipapaliwanag niya yung piatos-piatos? Putya, ako nga atong hindi attorney, naiintindihan ko yung piatos-piatos issue. Kayo pa kayang may mga pinag-aralan? Fuck! I hate this job. Kasi kayo, mga mayayaman kayo, ang focus ninyo, impeachment ni BP Sara. Kasi hindi naman kayo nagproblema dito sa oil crisis eh. Kasi ang dami ninyong pera eh. Di ba? Hindi kayo problema dyan. Tama. Ang focus ninyo, paano ninyo ilaglag si BP Sara? Paano ninyo matanggal si BP Sara para hindi siya makatakbo sa 2028? Yun. Ang nakikita ko rin mga kapatid, parang gusto nilang, yung mga sindikato ngayon na mga makakapangyarihang mga oligarko, ito na kasi yung pagkakataon na gaganti sila sa mga Duterte. Dahil po nung umupo ang Duterte, hindi sila makaporma. Kaya gigil na gigil sila ngayon na panghawakan itong Pilipinas para sindikatuhin. Base lang ho sa aking opinion. Ganyan ang nakikita ko. Kasi putya, wala naman tayong nakikitang ginagawa nila eh.
Magmula nang naupo, wala silang ibang ginawa kundi atakihin si VP Sara. Yung iba, nung midterm election, after ng midterm election, wala pang isang linggo po siya, VP Sara agad ang ano. Yung isang ombudsman, yung bagong ombudsman ngayon, kauupo lang nung nakaraan, yung, di ba, nung VP Sara agad yung ano eh, yung tinapik niya eh. Tapos ngayon, kasi yung oil crisis, ano, kasalanan na naman ng Duterte. Wala talaga itong mga to, oo. Kaya hindi ako basta-basta naniniwala sa mga naka-Amerikana, mga mukhang may pinag-aralan, tapos magsasalita laban kay VP Sara. Hindi ako agad naniniwala sa inyo. Kasi, ang pinaniniwalaan ko, no, kapag nagtatrabaho ka sa gobyerno, halimbawa mayor ka, o ano man ang katungkulan mo, yun ang titignan ko eh. Titignan ko to kung maganda ba yung nagawa nito sa lugar nila, bilang isang house of, ano tawag dito, yung mga congressman, mayor, kahit barangay tanod, kahit barangay captain, kung maganda yung nagagawa mo, karapat-dapat kang iboto. Pero kung wala ka namang ginagawa, hayahay ka lang, wala ka man lang kahit na ano, putya, ba't ka iboboto? Diba no? O itong attorney na to, sir, ngayon lang kita nakita, ano bang kasalanan ni VP Sara sa'yo? Mga kapatid, kung nakarating kayo hanggang dito, konting effort lang po, makikilambing ako kung titignan nyo kasi ang aking subscriber. Pumapalo pa po yan ng 400k. Yun nga lang dahil nagpalit tayo ng pangalan, X-Crew, Deng TV, then X-Crew reaction video or reaction, tamo di ko na alam. Nagkalugo-lugo ang aking algorithm. Kaya po sa pamamagitan po ng inyong like, sana po mabago ulit, no? Okay, tuloy po tayo. Ang problema nyo, kasi takot kayo sa 2028 kasi ang daming mga maletang tumatanggap. Takot kayo. Dahil pag 2028 na, anong sabi ni VP Sara? Ha? Ang mga nagnakaw ng pera ng kaban ng bayan ay dapat managot. Doon kayo takot. Kailangan mag-sanction. De Leon, however, doubts that Duterte will